Okay mga ka-DIY, part 3 natin sa video natin. Ikabit natin mamaya yung battery, nakakabit na yung battery, nakasimbol na eh. Medyo nahirapan ako kasi first time ko. Marami palang dapat i-consider dun sa pag-input ng value ng parameters sa EC. Pero salamat din sa seller kasi napaka-interactive yung seller natin. Pag mag-message ka, reply agad. Maraming salamat. Ilagay ko yung link ng seller dyan mamaya. O kaya screenshot ng store nila. Maraming salamat sa seller. Okay. Okay, ito na yung part 3 ng DIY na solar setup natin, off-grid. Kinabit ko na yung battery. Dito ko muna nilagay sa piso wifi na box kasi wala pa akong box eh. Wala pa akong malagyan para mai-safety ko. Kasi maraming mga butike o kaya ano pang pwedeng gagapang dyan. Yun. Yan, Smart BMS. Easy. Maganda yan. Mura at saka maganda pa. Easy Smart BMS. At saka yung seller interactive din. Pag may tanong, reply agad. Okay, at nilagyan natin ng breaker doon sa taas. Yan. Ito yung galing sa battery, negative. At saka yung galing sa battery, positive. Ito, papuntang negative ng solar charge controller. Dito. Papunta dyan. Yan. Dito. Dyan, negative. Negative. At saka yung positive, yellow, saka nilagyan ko ng tape na red, papunta sa positive. Yan, breaker. Yan, positive. Yan positive. Okay. Breaker yan, naka-off pa yung breaker. On natin. Yan. Nag-iilaw na yung LVD natin. Yan, LVD. At saka naglagay rin ako ng capacity display para makita natin 13 volts at saka 100% pa yung battery natin. At saka konektado yan sa power inverter. Antayin muna natin yung inverter. Hindi pa yan nag-on. Mamaya pipitik yan. And then dito breaker on natin para magkailaw. Yun. Nag-ilaw yung natin. Solar charge controller. Yan. Naka-indicate na battery muna ang nakalagay. Kasi hindi pa natin nakasaksak yung solar charge controller. 12.8 volts. Wala pang ampere kasi wala pang load eh. Yan. At saka mamaya pipitik yung natin. Yang ito inverter. Wait muna kasi yung nakaset dito. Yun kung ilan yung nakaset dito. Okay. At saka off muna natin yung Okay. ES. Yan ang ETS natin ito. Yan ang sa solar. Okay. Okay. Pumitik na yung inverter natin. Buhayin natin yung inverter. Tarayin natin buhayin na. Switch on. Yun. May ilaw na. 12.8. Tsaka dito 12.7. Pero dito sa LVD, kasi direkta yan sa kuryente, 13.0. Tsaka diyan sa capacity display, 13.0 rin. Okay. Papunta yan sa breaker natin ng main bali natin. Kasi dito yung emergency. Dito yung main natin, solar. Tsaka naka-automatic
naka-point dito sa emergency. Pero pag on natin yan, tingnan natin kung gumagana ba yung ETS. Yun, lumilipat. Kasi, nandito ang buhay na kuryente. Pero pag nalagyan natin ng line dyan mula sa electric company at saka maglolobat yung natin solar, automatic lilipat yung ETS. Next video natin, ilagay natin yung solar panel at saka maglagay ng wiring dito papuntang load natin. Yan, dyan. Medyo on natin. Yan. Dyan tayo maglagay ng load. At saka ikabit natin to. Yan wala pang display. 0 pa. Off natin ito makita. Yun. 0 pa. May 224 volts AC. 5.9 Hertz or 60 Hertz. Wala pang display kasi wala pang load. Yun. Okay. Okay, yun lang mga ka-DIY. Sana may konti kayong natutunan doon sa video ko. At kung may mali man, free to comment lang. Pwede nyo akong i-correct kasi baguhan lang ako dito rin sa DIY na solar setup. Okay, bye-bye. Maraming salamat.